Okay po, magandang umaga po at tanghali na pala sa ating lahat. At salamat pong muli sa rebeleyong ito, pagkataon ito na muli to stand here and preach and share the word of God, no? So, ayan, bago tayo magsimula, akin pong basahin sa inyo ang Philippians chapter 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Tayo manalangin, Panginoong Diyos, amang banal, dakila sa lahat. Kami nagpapasalamat sa umaga ito na pinagkaloob nyo na kami muli ay makapakinig ng inyong salita. Lord God, pakilinisin nyo ang aming puso't isipan. Ihanda kami, bigyan ng focus, Panginoon, ang iyong salita at maging karapat-dapat kami sa pagharap sa iyo. All this pray in Jesus' name. Amen. So ayan, are you ready to receive and hear the word of God? Ayan, amen. So, para po sa ating topic for today, ating basahin. Everybody please read. From anxious to actor, from overthinker to overcomer. No? So sa ating title, ayan po yung title ng pag-aaralan natin. From anxious to actor, from overthinker to overcomer. No? So, marami lahat sa atin or marami sa mga Kristiyano ngayon is being anxious, being an overthinker sa kanilang buhay. O baka nga marami sa atin na nandirito, hindi nila alam na anxious sila or hindi nila alam, no, na sila ay becoming an overthinker. Kaya sa pag-aaralan natin ngayon, ano nga ba yung mga risks, ano nga ba yung mga downfall of being bonded with that such actions and how to overcome it. Siyempre with the grace, with the word of God, no? So ano nga ba yung isang overthinker? Ano nga ba yung isang anxious na tao? Dito na lang muna tayo sa isang overthinker. Kuya Ron, pambata lang yan, overthinker na yan. Tatanda na kami. Ha? Pero sabi ko nga kanina, hindi mo alam. Hindi mo alam na you being bonded with that such thing of becoming an overthinker. At di mo alam yung mga risks niyan. At hindi mo alam na dahil dyan, ay you become spiritually weak. Again, basahin natin to, di ba? What's happened in your mind can bring victory or defeat. Mahalaga sa isang buhay Kristiyano ang kanyang mindset, no? Sabi nga, what comes on your mind, 'di ba? Ayun yung pwede mong i-act, no? That is why mahalaga sa atin as a Christian of being mindful, no? Sa atin. Sabi ko nga kanina, pambata lang 'yan yung pagiging overthinker, no? Matatanda na kami. Pero hindi nyo alam, on the social media age, ay nagiging overthinker na tayo, nagiging anxious na tayo, no? Ano nga ba yung mga signs that you are an overthinker? Ano nga ba yung mga, ito kumbaga yung risk ng pagiging overthinker, no? Hindi mo alam na overthinker ka, pero baka isa ka dito, no? Hindi mo alam na overthinker ka, baka ginagawa mo na to, no? Sabihin mo sa katabi mo, para sa ito yung preaching na to. Sabihin mo sa katabi mo, para sa itong preaching na to, no? Again, as an overthinker, you can be one of this. First one, may doubt ka sa sarili. Second one, worry, stress, depression, anxiety, procrastination, and self-pity. No? Ayan yung mga pwedeng maging risk of becoming an overthinker. No? Self-doubt,
worry, stress, depression, anxiety, procrastination, self-pity. But actually, yung worry and stress, actually, yan po ay mga mga natural responses. Sabi nga, anxiety is a natural response ng isang tao. No, alam nyo ba sa science, natural lang na-stress ang tao? Natural lang na may stress. Actually, may part nga ng brain natin, tawag nun amygdala. No, ano ba yan si Kuya Ron? Puro na lang science. Lagi ng science. Huwag na tayo mag-science. No? Pero yung amygdala natin, ayan yung nakaka-sense ng stress. For example, may paparating na truck, tapos nasa daan ka. Naturally, anong gagawin mo? Tatawid. Tawag na ito, tatabi ka, iiwas ka. Bakit? Kasi baka mabangga ka. That's the stress. No? May leon. Nakita ka ng leon, anong gagawin mo? No? Baka gayahin mo yung yung napapanood sa Facebook na yung oso bear. Para para mabugaw nila, sinisigawan din nila. Tapos pagdating dun sa dulong video, nasa langit na. 'Di ba? So that's a natural response, yung fear, no? Yung fear. Amygdala, yun yung nakakaramdam ng stress. Tapos yung ating frontal lobe, yung frontal lobe natin, ay yung responsible for fight and flight. Nakakita ka ng leon. Tatakbo ba ako? Lalaban ba ako? 'Di ba? That's a natural thing of a human being. Pero ang hindi natural sa atin, alam nyo kung ano? The overthinker. Hindi natural sa tao yun. Actually, ginagamit yun ni Satan, no? Ginagamit ng kaaway yung pagiging overthinker mo para you go down. Para pabadsakin ka as a Christian. Ginagamit yan ng kaaway. Yung mind mo, for you to become an overthinker, dinidistort ng kaaway ang mind mo para hindi mo magampanan yung mga plano sa iyo ng Panginoon. 'Di ba? Actually, overthinker or overthinking is not, kumbaga, hindi yan rational. Hindi yan rational thing. Alam mo kung ano yan? Everybody say emotion. Emotion. Overthinking is an emotion. Actually, sa science, ang tawag sa overthinking is analysis paralysis. Analysis paralysis. O example nga, nakita ka ng leon. Ano yung natural response ng tao? Flight or fight? Lalaban ba ako or tatakbo ako? But naturally, tatakbo ka. Diba? Hindi ka naman si Samson. Pero ano yung mga utak ng overthinker? I mean, ano yung mga doer? Ano yung iisipin ng overthinker? Ng distorted mind. No? Nakita ko ng leon. Tatakbo ba ako? Paano kung na salubsob ako? Di mamamaga yung pa ako. Pag namaga yung pa ako, baka ma-infeksyon. Baka pag na-infeksyon, tawag nito, kainin ng bakterya. Pag kinain ng bakterya, mamamatay ako. 'Di ba? Parang nagsaliwa-saliwa na yung kaisipan ng tao. To sum it up, yung overthinker, may nagawa or meron? Wala. Nag-isip lang. Kaya ngayon title natin, From Anxious to Actor. Ay, Kuya Ron, may actor na pala ako. Si Pogi naman ako eh. Ganun ba yun? The actor. No? Kaya nga hinighlight ko yung act eh. To do. To act something. No? Balik tayo. Anxiousness, worry, is a natural response. Natural sa tao yan, but living on that is a bondage. Baka di ka na makawala dyan. No? Baka hindi ka na makawala. Dahil sa pagiging doubt mo sa sarili mo, makakapasa ba ako? Hanggang dito na lang ba ako? What if? Nagwo-worry ka? What if? Na-stress kasi ka because of what if?
You being depressed because of what ifs. You being anxious because what if. And because of what if, you procrastinate. Ano ba yung procrastinate na yun? Ako lang narinig yan eh. Ano ba yun? Ano ba yung procrastination? Yung parang wala ka nang ginagawa. Hindi mo na ginagawa yung mga important things. Yung mga things na dapat ay ginagawa mo para mag-improve yung sarili mo, hindi mo na ginagawa. Bakit? Because of what ifs. Gagawin mo yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta. No? Pag-cellphone, pag-nanood ng kung ano-ano, pagtambay, ganyan-ganyan. You being self-pity. Why? Because of what ifs. No? Lahat ng mga yan will tear down into funnel into one thing. You do nothing. Wala kang gagawin. Wala kang gagawin sa buhay mo as a Christian. No? You do nothing. After nyan, walang progress. No progress, bagsak spiritually. Bagsak spiritually, you are prone to sin. Prone to sin, bondage. That's how an overthinking, that's how living in anxiety breaks the Christian life. No? Nakakatakot. No? Also, your anxiety, you're living on anxiety sa pag-iisip mo, 'di ba? You're limiting your purpose. You're limiting your purpose especially to God. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, anxiety or overthinking is not rational in a sense, but it is emotional. Alam niyo ba kung saan nanggaling yung word na emotional? Sa search niyo. Di ko alam eh. Hindi, emotional. E. Tas motion. E. Kasi pag emotional ka, may lang pala eh, no? Kasi pag emotional ka, yung motion, ano ba yung motion? Paggalaw to do something, kapag emotional ka, you do nothing talaga. Kapag you do nothing, diyan ka papasukin ng kaaway. To do nothing, na nasa purpose ng Panginoon, pero gagawa ka ng nasa way ng kaaway. Going back, limiting, again, the anxiety on your mind, the overthinking on your mind, limiting your purpose. No? Madami tayong intentions. No? Marami tayong gusto sa buhay. But on that case, on that scenario, on that bondage sa ating buhay, nalilimit yan. Hindi nga lang nalilimit nawawala eh. Kuya Ron, gusto ko mag-serve. But you overthink. What if, pagtawanan nila ako? Kuya Ron, gusto ko mag-serve sa church. What if, di ako magaling? Kasi may sila, may mga pinag-aralan sila. No? Intention mo to grow. Intention mo na makapagtapos. What if, hindi ako makapasa. Ayoko na subukan. No? Wala pa nga dun sa situation na yun eh. 'Di ba? Wala ka pa nga dun sa mismong exam eh. Nag-what if ka na, 'di ba? Nawawalan ka ng opportunity. Your intention is to achieve something, both spiritually and your life, no? Pero punong-puno ka ng what ifs. Your intention is to renew yourself towards God's purpose. Kaso nag-overthink ka, baka pagtawanan lang ako ng katropa ko. Baka ang tawag nito?
I-gate, ay hindi, baka maging open na ako sa mga katropa ko eh. Kasi ano ako eh, Christian ako eh. No? Kaya hindi na lang. 'Di ba? So that's the risk. Ayan yung nakakatakot sa nabubuhay, sa anxiousness and overthinking. No? Pero ano nga ba? Ano ba ang plano sa atin ng Panginoon? Ano ba ang promise sa atin ng Panginoon? Basahin natin 2 Timothy verse 1 2 Timothy chapter 1 verse 7. It says, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Ayun ang gusto sa atin ng Panginoon. Sound mind, hindi yung irrelevant, hindi yung walang plano sa buhay, hindi yung puro what ifs, 'di ba? Hindi yung pag-worry, hindi yung pagiging procrastinator, no? But sound mind, no? Ano ba yung tinatawag na sound mind? Matunog ba 'yan? 'Di ba? Sound is stable, no? Sound means stable. Stable na parang boulder na hindi mo magagalaw. Yun ang pangako sa iyo. Yun ang gusto ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo sa iyo. Sound mind. No? Sabi nila that, ito totoo talaga to, being an anxious person. Ako mismo, I I I always have anxiousness in my life, in my mind, no? That is why throughout my life I lost so much opportunity. Masyado ako nag-overthink, 'di ba? Why? Because of negativity. I've been a negative person. Inaalala ko lagi yung worst na mangyayari sa buhay ko. Inaalala ko lagi yung failure. Ito sa mga kabataan, sa mga payo ko to sa mga kabataan, sa mga aspiring na student, aspiring na professional, huwag nyo isipin ang failure. Huwag nyo isipin ang mapahiya kayo. Okay? Masyado pa kayong bata para isipin yan. You must go through with the guidance of God. No? Going back, negativity, toxic yan eh. Toxic yan sa buhay na isang Kristiyano. No? Not everything in your mind is an asset. Not everything in your mind is beneficial. Sabi nga, sa science, sa psychology, that an average human has 40,000 to 200,000 of thoughts every day. Daming iniisip ang tao. Tinalo pa computer, tinalo pa yung mga 13th gen na i9 sa pag-compute ng mga things na nangyayari sa buhay niya, no? But what's surprisingly on that matter, most of that is a negative thinking, no? Kaya ginagamit yan ng kaaway eh, to excruciate your emotion eh, yung emotion mo is inaano ng kaaway eh, ginagamit eh, para magkaroon ka ng ganyang mga thinking, no? So negativity, anong kailangan sa negativity? Positivity, no? Positivity. Ayun naman talaga yung tama kasi negative, kailangan positive para maging balance, no? Pero sa buhay Kristiyano, hindi lang dapat positivity. Okay? Ano yung kailangan? This one. Have faith. Have faith sa Panginoon. Yun ang kailangan natin. If you want peace, if you want calmness, no? Have faith. Have faith sa Panginoon. Ito maraming may nabasa ako nito eh. Most of the Christians, di ko alam kung mali ito sasabihin ko, correct nyo na lang ako. Hindi nila alam yung
faith. O, kumbaga, hindi nila napapractice yung totoong faith. Siguro, alam na lang yung faith about salvation. Yun naman talaga eh. Tama po ba? Amen po ba? About salvation, you should have faith sa Panginoon. Not of your works, but it is a gift of God. That's faith. Pero, sa daily living, hindi na nila alam ang faith. Pustahan tayo. Ay, sugal pala yun. Mali pala yun, bad pala yun. Hindi, sa true lang. Kapag faith na, sa pang-araw-araw na buhay, wala, hindi na nila alam. Yung totoong, essence of faith. I'll give you an example. Napakadaling example lang. Mag-e-exam ako sa ganitong university, sa ganitong, sa UP, sa PUP, sa UCC, whatsoever CC, sinisi mo na. May faith ako eh. Malakas ang faith ko. Hindi nag-review, hindi nag-aral, hindi nag-invest sa sarili. Hindi nag-invest sa academics. Alam nyo na yung outcome nun. No? Bakit? Yung faith kasi naging optimism na lang. Wag nyong gagawin yun, mga kapatid, mga minamahal. Nasabi ko sa inyo, kapag may faith kayo, hindi yan pagiging optimistic. Kaya nga anong sinasabi? Sa verse na yun, walk by faith. Hindi naman sinabi ng Panginoon na, think by faith. Hindi sinabi ng Panginoon na, tawag nito, isipin mo na faithful ka. No? Bakit? Kasi pag ganun ang mindset mo, distorted ka, kapatid. Distorted ka. Faith, sabi nga, bakit in example na walking by faith? Because walking is a daily manner, daily activity of a person, mapa-Christian o hindi. Okay? Paano pag walang paa? Ano na lang, climbing. Ano na lang, gumagapang na lang. Hindi. Walking. And walking is, ano ba yung walking? Ano ba sa English? Yung mga English major, anong word yan? Yan ay verb. Yun, thank you po. Yun ay verb. Ano yung verb? Ano yung ibig sabihin ng verb? Action word. No? Faith, no? If you have faith, you must act. May faith ako na na mag-grow ako spiritually. May faith ako na sa bagyong darating, maliligtas ako. Pero di ka nag-iingat. May faith ako na gagaling ako. Kasi kahit yung sinasabi nga yung kwento ko sa diabetes, may faith ako eh. That's not faith, kapatid. That is optimism. No? Maraming nalalason sa ganyan. Paging optimistic. No, you should have faith. No? Amen po ba? Amen. Now, let's go to this. Ano sabi dito, kaya ka anxious? Kaya ka nagiging anxious dahil nililis ka ni Satan to God's purpose. Or in other words, in other manner, kaya ka nagiging anxious, kaya ka nag-overthink kasi wala ka sa premises ng Panginoon. Dahil lumalayo ka sa promises, sa purpose, sa iyo ng Panginoon. No? Actually, yun yung pinaka-goal ni Satan. Nung ilihis tayo in any manners of our life. Unang-una sa mindset natin, sa pagiging anxious natin, sa pag-overthink natin. Diba? Sabi dito, kahit na ikaw ay talented, you're the best, you're outstanding, hindi ka exception, hindi ka exempted sa mga ganyang situation ng buhay mo. No? Maraming tao, bigyan natin ng example yan, maraming tao na maganda. Sino ito maganda? Taas ang kamay. Char.
Okay? Hindi, yung talagang real na maganda, yung pang fashion model. Kaya sabihin pa nila yung sarili na ang pangit nila. Yung mga sexy na pang Miss Universe, nasabihin nila ang taba nila. Kaya nga may sakit na tawag nun, may sakit na anorexia nervosa. No, kahit ang payat-payat na nila, hindi sila kakain, iluluha nila yung pagkain nila. Why? Because of anxiousness. Ginagamit niya ng kaaway, ginagamit niya ng Satan. No? May mga tao na the best, talented, pero once na pinasok ng kaaway yung mind nila by excruciating their emotion, wala. No? Kaya dapat, anong kailangan natin? Have faith on God. Have faith. No? Para hindi tayo malayo. Hindi malimit yung purpose natin to serve, yung purpose natin to praise, yung purpose natin to be a blessing, no? Yung purpose natin as a channel of the Word of God. No? Ito, sidetrack lang tayo dito sa subject, no? Yung mga talented. Sino yung mga talented dito? Taas ang kami. Alam niyo ba talent nyo? Ako yung talent ko, kumain. Kumain ng marami. Hindi, maraming taong talented. Di ba? Maraming taong talented, magaling, the best, no? Pero yung talent na yan, actually, kahit nga hardworking Kasi sabi nila, talent beats, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Totoo yun. Pero actually, sa buhay Kristiyano, yung both talent and work hard, wala yan. For example, magaling ka sa music, lahat ng instrument alam mo, magaling ka mag-piano, magaling ka mag-gitara, so on and so forth. Walang breakthrough. Hindi ka binigyan ng breakthrough ng Panginoon. Makagamit mo yan? Hindi. Ang tali-talino mo. Top 1 ka. Tawag nito? With highest honor, with the honorables ka. Kaso wala nagbigay ng sa'yo, na scholarship. Wala tumanggap na school sa'yo. Walang breakthrough. Tawag nito? Ano pa ba? Basta ang galing mo, magaling ka sa mga ganitong bagay. Pero pag walang breakthrough sa buhay, no? Wala yan. That is why all of you, lahat na natatamasa mo sa buhay, yan ay by grace. Yan ay blessing, yan ay bigay sa'yo ng Panginoon. Diba? Why? Because breakthrough, because opportunities, you cannot manufacture that. Only by God. That is why, ano sabi dito? Be dependent on Him. Yun ang pinakagusto ng Panginoon Kaya nga, di ba, nakakaranas tayo ng troubles. Minsan sa buhay natin, bumabagsak tayo. Minsan, hindi natin napapansin na nadadown na pala tayo. Hindi natin napapansin na nagkakasala na pala tayo because di tayo nakadepende sa Kanya. Ups and down, dapat depend on Him. Ups and down, you should depend on Him. No? Going back to anxiousness, inililihis tayo na Satan to God's purpose. Pero yung paglihis niya sa atin, actually, hindi yung biglaan yan hindi yung biglang liko magdidrip ka. No? Sabi ko nga nung sa nakaraang preaching ko, nung nagkaroon ako ng pagkakataong muli, tawag nito, ang 'di ba sinasabi lagi sa Bible, labanan mo yung evil from temptation. Kasi ano yung temptation?
Ano yung temptation? Ha? Yung temptation ay actually hindi mo kang evil. Ang temptation ay hindi mo kang masama. Ginagawa kang komportable because of your mindset, because of your distorted mindset, no? Because of your intrusive thoughts, yung mga bagay na dapat ay hindi natin ginagawa, nagiging komportable tayo. Kagaya nga nung yung spoil na ni Kuya Dan. Yung sa Palaka. Dapat yung kwento ni ang kwento ni Palakang Kokak. Kwento ni Palakang Kokak. No, si Palakang Kokak, tumalon siya sa isang kumukulong tubig. Ano nangyari kay Palakang Kokak? Nainitan siya, tumalon ulit siya palabas. Nakaligtas si Palakang Kokak. Pero si Juan Palaka, nag-imbento na naman. Tumalon siya sa isang normal na tubig, pero di niya alam may pala doon, may nakasinding kalan pala doon na sobrang hina. Parang pang in-in na lang, 'di ba? Pang in-in. No, low fire. Doon siya nag-swimming siya doon. Tapos unti-unti naluto na siya. Kinain na namin. De joke lang. Ako pala 'yun, kumain na. 'Di ba? Ayun. Ayun na nga. Bakit? Kasi of comfortability. No? Kaya nga minsan inaalis tayo ng Panginoon sa mga bagay na komportable tayo. Inaalis tayo. Sabi nga, there is no growth in your comfort zone. Actually, totoo yun. Kasi, yung mga comfort zone na yun, nagkakasala. Prone yun sa kasalanan. No? Bakit? Ano ba yung mga comfort zone ng tao? Ano ba yung comfort zone ng tao? Ito, bibigyan ko kayo ng example. Yung kung bakit nagiging distorted ang mga minds ng Kristiyano. Okay? For example, tumutugtog ako sa music, tumutugtog ako sa church, pero baka hindi ako mapansin ng tao, baka hindi ako ma-praise ng ibang tao. Anong gagawin ng distorted mind na Kristiyano? Tutugtog ako sa banda, tutugtog ako sa gig ng mga ng mga worldly song. Kasi doon papalakpakan ako, dito sa church, wala naman eh. Wala naman nakakapansin sa akin eh. Yung baka na yun, that's anxiousness, that's overthinking. No? Ano yung comfort zone doon? Mga kapatid, mga minamahal, ano yung comfort zone doon? Yung pinipraise ka ng tao. Another example, baka Christian ako na conservative. Ako manamit eh. Baka di ako magka-jowa ng pogi. Baka di ako magka-jowa ng apam. Baka ayun, nagbaka na naman. Nag-what if ka na naman sa buhay mo. Hahanapin mo si comfort zone. Ano yung comfort zone doon? Si apam ba? Hindi. Hanap ka ng comfort zone. Magiging tawag nito, magsusuot ako ng mga damit na daring. Papakita ako ng mga damit na daring sa internet para makuha ko yung gusto ko, attention ng AFAM or kahit ano pa mang tao. 'Di ba? Doon ginagamit ni Satan yung natin, yung emotions natin, no? Isa pa, last one. Paano ako magiging tunay na lalaki? Kung lagi ako nag-aantay ng tawag nito? Lagi ako nag-aantay ng tamang panahon, no? Sa Ecclesiastes, 'di ba? May time para sa lahat. Kaso hindi ka nagiging tunay na lalaki. Ayun, magjowa ka na lang ng mga unbelievers. Ganon din sa babae, and vice versa. 'Di ba? Papakita mo na tunay ka na babae. 'Di ba? Doon inaatake ng akaaway. Una ang emotion, then the mindset,
of a Christian, of a person, then yung decisions niya magiging distorted. 'Di ba? That is why hindi natin kailangan maging anxious, di tayo kailangan mabuhay sa anxiousness at overthinking. Dumepende tayo sa Kanya, dumepende tayo sa God's promises, dumepende tayo sa God's purpose, sa God's word, no? Marami ng ganyan, hindi lang sa buhay Kristiyano eh, no? Bakit nga ba uso yung yung anxiousness sa panahon ngayon? Bakit uso yung overthinking sa panahon? Alam nyo, yung sa sinasabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 6 na be careful. Actually, yung other translation dun, don't be anxious, no? Don't overthink. Bakit nag-overthink? Bakit inutusan ni Paul yung sila mataga Philippians na wag maging anxious, wag maging overthink dahil ba sa internet? Naku, wala pang internet noon, no? Kasi kaya nga sobrang daming anxious and overthinkers ngayon because of the social media. Na parang ito yung mga kaibigan ko parang na-achieve na nila yung gusto nila dahil kahit bata pa sila, ako nandito pa rin. Still pa rin, thriving pa din. No? May mga kaibigan akong ganyan. No? Sila. Alam nyo ba sa social media, ang pinopost lang ng karamihan ng tao, yung mga masasayang outcomes lang nila. Never yan magpo-post ng na pinagdadaanan nila sa buhay. No? Kaya yung gusto ng tao, actually ng mga kabataan ngayon, ay gusto ko na rin maging aesthetic. Ito kasi yung yung trend prepared ng mundo eh. Ay gusto ko na rin yung travel, ay gusto ko na rin Pero yung actions nila distorted, not towards God's purpose. Pero sila Paul, yung anxiousness nila dito iba. Kasi nga sila yung mga early Christians, prone sila sa persecutions. Prone sila hindi fame, hindi praise yung nila dito, yung anxiousness nila dito kundi life and death. Tayo sa konting bagay nagiging anxious na tayo eh. Tayo sa konting bagay nag-overthink agad tayo eh. No? Kasi pag nag-overthink tayo, nawawalan tayo ng plano sa buhay. No? But actually, again, depend on Him. Ito, another example. Sino to? Si Moises. Nung si Moises, inutusan ng Panginoon na palayain ng Israel sa pangaalipin ng Pharaoh ng Egypt. Ano sinabi ni Moises? What if di nila ako pakinggan? Naku, wala pa nga eh. Si Moises na to lagi itong tinuturo sa sa Sunday school. Lagi itong tinuturo sa na icon of of good works, 'di ba? Pero may what if siya. No? Paano 'yan? Paano 'yan? Hindi ako eloquent. Tama ba 'yun? Actually, di ako eloquent. Kumbaga, di ako magaling magsalita eh. No? Pero anong ginawa niya? Nag-improve ba siya? Nag-aral ba siya ng 40 years pa sa ibang bansa? Actually, di nga ako maniniwalang di siya eloquent eh. Ha? Parang niya lang yun eh. Alibay niya lang yun, di siya eloquent eh. Bakit? Ano ba siya? Ano ba si Moises nung time na nasa Egypt siya? Prinsipe siya. Educated siya. O minsan ganun tayo eh. 'Di ba? As a Christian, kaya naman natin eh. Masyado lang tayo nag-overthink. Iniisip kasi natin yung worst. Iniisip kasi lagi natin na, ay mapapahiya ako. Kaya hindi natin tinutuloy yung mga dapat na opportunity, dapat na plan sa atin ng Panginoon. 'Di ba? O ito, sa kwentong ito, sum it up na lang natin. Di naman nag-aral pa ulit si Moises para maging eloquent yung bibig niya. Sino lahat ang kumilos? Ang Panginoon. Lahat nakadepende sa Panginoon. Amen po ba? Basahin natin to. Let's go to the another verse.
Verse 7, to continue, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kung meron kang faith, meron kang peace sa Panginoon. Meron kang peace of mind. Ito personally, I'm sharing to you sa yung ginawa ni Kuya Clinta prayer dati ang dami kong prayer doon nung una eh. Pero binura ko. Nilagay ko na lang sa praise and prayer report, calmness and peace of mind. Bakit? Kasi ako mismo personally, I'm being anxious, depressed, and an overthinker. Kaya salamat sa Panginoon kasi yung words niya, no, ang nagpapabago sa ating buhay. No? Yung words niya. Hindi yung actions ko, pero yung pagkilos niya. Kaya nga sa mga preaching, maging metikuloso tayo sa mga preaching ha, lalo sa internet. Ang daming magagaling na preacher, ina-uplift nila yung sarili na ganito ang ginawa ko. Ganito ang ginawa ko sa Panginoon. Kaya kaya sila nape-praise. Ito yung ginawa ko nanindigan ako eh. Ito yung actions ko eh. Kaya righteous ako eh. Hindi. Hindi yun ang totoong sinasabi ng Panginoon. Hindi sa actions mo. No? Actually, hindi sa testimony mo. No? Ang totoong testimony, yung mga mali mo na binago ng Panginoon. Yung mga situations mo na binago ng Panginoon. Hindi yung ikaw yung Actually, you cannot please God by your actions. No? Ano lang ang dapat nating gawin? Be obedient lang. No? Maraming ganun na preachers, binebenta lagi yung mga nagagawa nila. No? So ganun ba 'yon? It is by your doings ba? Hindi. Ang testimony pa rin ng Panginoon ang mahingibabaw. Going back, peace of God, no? 'Yun ang kailangan natin sa anxiousness. Sabi nga, that peace passeth all understanding. And it will keep your heart and mind through Christ Jesus. Heart and mind. Emotion, heart, and mind. Also your actions will keep bonded to our Lord Jesus Christ. In verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Lahat yan, lahat ng magagandang bagay na yan, saan galing yan? Sa Diyos. Isipin mo yan na galing sa Diyos. Hindi galing sa'yo. If you want to overcome fear, if you want to overcome overthinking, anxiousness, think that good matters or belongs to God only. Amen po ba? Now let's read this. John 16:33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. 'Di ba? Kaya nga sabi kanina, 'di ba? Be dependent on Him. Be dependent on Him. No? Hindi mo kayang i-overcome 'yan. Maging depende ka sa Kanya. Kahit gaano ka ka-talented, kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka nakadepende sa Kanya, you may not have peace. Kasi nga, in this world, ye have tribulation. Ang mundong ito, na ginagalawan natin, puro na problema, puro na pasakit. But be
Of good cheer, I have overcome the world. Going back sa ating title, from anxious to actor. Bakit ka naging anxious? Ano ba yung mga consequences ng anxious? You do nothing. Anong kailangan? You should have faith. And that faith is by walking. Actions. No? Huwag mo na isipin yung worst. Isipin mo lagi, may plano sa'yo ang Panginoon. May purpose sa'yo ang Panginoon. Bakit tayo nag-overthink? Baka hindi natin alam na ang Panginoon, He already overcome the world. Baka hindi natin alam yun eh. Baka nakalimutan na lang natin yun. Kaya wala tayong peace of mind. No? Again, everybody say, Jesus overcome the world. Amen. He overcome yung world na masakit. He overcome the world na puro anxiousness. He overcome the world na puro na lang sakit. No? Na puro problema. No? Isipin natin lagi, yung problems natin, mas malaki dyan ng Panginoon. God is bigger to our problems. God is over and over unto us than our overthinking. No? That's why we should have peace of mind. Kasi andyan ang Panginoon sa atin. Remember God's promises. Remember God's purpose unto you. Anidagdag ko sa inyo, you should have this one. Discernment. Everybody say, discernment. Ano ba yung discernment? Discernment is the halfway between prayer and action. Nagpray ka na wag maging anxious sa current status mo kung makakapagtapos ka ba or hindi. Nagpray ka na makakahanap ka ng isang godly woman, godly na na tawag nito, na partner. Yung ideal, yun. Ideal partner. Pero yung actions mo, hindi ka nag-i-invest sa sarili mo, hindi ka nag-aaral. That's prayer. For what? Again, kung prayer lang, kasi prayer parang faith mo lang yan. Ha? I'm not talking about salvation. I'm talking about daily living. Kapag pray ka lang ng pray, kung baka hingi ka lang ng hingi, pero wala kang pagkilos, you don't have actions, it is nothing. In vice versa, you act, pray, kilos ka ng kilos, work hard ka ng work hard, pero wala kang guidance ng Panginoon. Di ka nagsisik ng guidance sa Panginoon. Sa tingin mo magiging tama yung actions mo. That's why you should have discernment. Prayer and actions leads to sound discernment. No? So yung mga worries natin sa buhay, through prayer and actions natin, that will leads not a godly life, not a perfect life, but a life that is Christ-centered. Yun dapat yung goal natin. A life that has a progress towards God's purpose. Sabi nga, di ba? Progress, not perfection. Walang perfect sa mundo. Hindi tayo maging perfect. No? Pero, pwede tayo magkaroon ng progress. Yung mga secret sins natin, yung mga old natures natin, through prayer and actions, malilesen over time. So don't you be worried. Sabi, di ba, anong version? Don't worry on tomorrow. Nakalimutan ko na. Huwag nating alalahanin yung
kinabukasan. I'm not saying na wag na kayong magplano sa buhay nyo, ha? Wag na kayong bumili ng pagkain para sa kinabukasan, ha? Hindi ganun. Wag maging anxious. Wag mag-overthink sa mga worst. Kasi, if you keep on that again and again, you will do nothing. Lalo kang hindi makakapagplano kapag ganyan. Be still and know that I am God. Hindi ako yung Diyos, ha? But yung Diyos na sinasamba natin. Be still and know. Alamin natin kung sino ba ang Panginoon. Alamin natin kung ano yung attributes ng Panginoon to overcome that situation. Ito, basahin natin. Buksan natin yung mga Bible natin. Psalms 94, verse 16, 17, and 18. Psalms 94, verse 16, 17, 18. Basahin ko sa inyo yung 16. Who will rise up for me against the evildoers? Or who will stand up for me against the workers of iniquity? 17, unless the Lord had been my help, my soul had almost dwelt in silence. When I said, my foot slipped, thy mercy, O Lord, held me up. Sinasabi dito ng psalmist ni David, no? Sa 16, who will rise up for me against the evildoers? Sino magtatanggol sa akin? Sino yung kikilos sa akin? No? Sa gawa ng kaaway, sa gawa ng mundo. Sa situations na kinalalagakan ko. Sa thinking, sa intrusive thoughts na meron ako. Sa worst thoughts, worst case scenario na iniisip ko. Sino? Sinagot dito, ang Panginoon, unless the Lord had been my help. Ang Panginoon ang tutulong sa atin. Ang Panginoon lagi sa buhay natin, no? Maging dependent tayo sa Kanya. Always remember, God already overcome the world. Again and again. God already overcome your pain, your intrusive thoughts, your worst case scenario. Be dependent on Him. No? Bakit niya na-overcome? Because Jesus is being forsaken, beaten, wounded, suffered, bled, and died. Unang-una para tayo maligtas. Pangalawa, para magkaroon tayo ng peace of mind. 'Di ba? Ilang libong taon na sinulat 'yan sa Bible. No? Paano niya alam na wala tayong peace of mind? It is the word of God. No? So, by faith, magkakaroon ka ng peace, at by peace, yung purpose mo, yung plano ng Panginoon sa iyong buhay, ay maitutuwid. No? Everybody say, have faith. Have faith. Have faith on Him. No? From self-doubt to from self-doubt to confidence, no? Ito yung mga overthinker eh. From doubt sa sarili to confidence with peace of God, 'di ba? With faith on Him. From worry from warrior to warrior. From stress to calmness. Also depression and anxiety to calmness, to a sound mind. From procrastinator to actor. From procrastinator, kasi procrastinator walang ginagawa eh, mga walang kwenta ginagawa. From procrastinator to actor, from procrastinator also to a preacher. Kuya Ron, magiging preacher ba ako? Na ganito? Hindi lang ganito ang preaching. Hindi lang nagtatapos ang preaching sa pulpit. You can preach the word by music. You can preach the word by doing the grace of God.
testimony ng Panginoon sa buhay mo, hindi testimony mo sa Panginoon, iba yun ha. Iba po yun. From self-pity to Christ-centered. That's the promise of God toward us. Tayo manalangin. Let's bow our head and feel the presence of our Lord. Panginoon Diyos, Amang Banal, dakila sa lahat. Kami nagpapasalamat sa iyong salita. Alam namin, Panginoon, na hindi ito aksidente. Dinala niyo kami rito sa lugar na ito, sa lugar sambahan na ito, upang makapakinig na iyong salita. Upang mapakinggan namin ang God's promises, ang iyong promise and purpose sa amin. That you overcome the world. That you overcome kung ano yung mga iniisip namin. That you overcome the worst case scenario, the negative, evil, intrusive thoughts na meron kami. That is why we tend to have no progress. We tend to do nothing and leads to a sinful life. Salamat sa iyong paalala sa amin na dapat kami maging dependent sa iyo. Na dapat kami ay magkaroon ng faith, walking by faith, not just an optimism. Salamat sa iyong salita that you give us hope na magpatuloy sa buhay. Hindi lang sa buhay, but magpatuloy sa iyong purpose, magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Lahat ng papurit pagpapala, ibinabalik namin sa iyo. Sa Pangalan ni Jesus, aming samot dalangin. Amen.